from Mega Manila and streaming on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now Radio. Up next on DWAD, si Jesus ang lahat sa lahat. Gagawa ang Diyos ng daan sa buhay ko. Pagkilos niya'y mahiwaga, sa akin may layunin siya. Siya'y aking gabay, ang kasama't karamay. Pag-ibig niya't kalakasan, bawat araw man, siyang aking daan. Gagawa ang Diyos ng daan sa buhay ko. Pagkilos niya'y mahiwaga, sa akin may layunin siya. Siya'y aking gabay, ang kasama't karamay. Pag-ibig niya't kalakasan, bawat araw man, siyang aking daan. Kahit sa ilang ako'y kanyang itatawid, disyerto man may ilog siyang hatid. Langit mawawala, ngunit di ang wika niya. Siya'y mayroong gagawin ngayon. Gagawa ang Diyos ng daan sa buhay ko. Pagkilos niya'y mahiwaga, sa akin may layunin siya. Siya'y aking gabay, ang kasama't karamay. Pag-ibig niya kalakasan, bawat araw man, siyang aking daan. Pag-ibig niya't kalakasan, bawat araw man, siyang aking daan. Morning po sa ating lahat. Sa lahat po na nakikinig ng ating radio program na si Jesus ang lahat sa lahat radio ministry. Ako po ay bumabati ng nagpapalang umaga. Victorious na umaga po sa bawat isa. Bakit po victorious? Sapagkat andito ho tayo. Tayo ay binigyan mo ng Diyos ng another pagkakataon, another blessing of life. Every gising is a blessing para sa bawat isang nanampalataya sa Diyos. Sa umaga pong ito, makakasama niyo po ako, si Kuya Celestial, bilang tagapagdala ng mensahe na nagmula po sa Panginoon. Sa ngalan po ng aking senior pastor, si Pastor Lito Antonio, at sa lahat po ng nag-organize ng sa Jesus ang lahat sa lahat radio ministry, ay tayo po ngayon ay makakapakinig, makakapagbulay, makakapag-sharing, makakain muli ng panibagong putahe na nagmumula sa Panginoon. Sapagkat hindi mo sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa labi ng ating Diyos. Ngayon po, before po tayo mag-start, let's start this itong umagang ito with the prayer. Sige po, samahan niyo po ako. Panginoon,
Salamat po agad sa umagang ito. Salamat po sa panibagong buhay, O Diyos. O Diyos, before kami mag-start, we want to call your presence in our midst. Sapagkat sa mo sa iyong salita, 2 or 3 gathered in your name, you are in the midst of them. Salamat ho, Lord God Christ, because you're using this technology para ho kami makapagkwentuhan, para po ma-share namin, Lord God Christ, ang iyong kabutihan, ang pag-asa, Panginoon, ang tiwala. At ito rin po sa aming pag-share, sa aming pakikinig. This is also our act of faith na sa pamagitan nito, we're going to receive whatever messages you have for us. Sa mga oras na to, magpapaluko po ako sa iyong banal na presensya. Ngayon din po lahat ng mga makakakinig, live man ho, o maski po sa recording, I pray, Lord Jesus Christ, that kami po ay lukuban mo ng Banal Espiritu. Linisin po kami ng sa Lord Jesus Christ yung kapatawaran sa kasalanan na iyo pong ginawad sa amin ay naging daan upang matanggal yung mga bara sa puso namin. Nang sa gayon, sa bawat mensahe, sa bawat buto ng iyong mensahe na iparating mo sa amin ngayong umagang ito, kaya wala po ating bara. Hindi po maagaw ng kaaway, hindi po maagaw ng mga kasalanan na aming nagawa, kundi bilang paglinis mo sa amin, ito po idadaloy, ito po yung maitatanim sa puso ng bawat isa na iyong binungkal, na iyong nilinis sa iyong kapanahunan. Ito po yung itutuo, ito yung lalago, at ito yung mumunga sa buhay ng bawat isa. Kaya po, we believe and we trust na ikaw po ang magpapalago nito, magpapatubo nito, at mararanasan namin ang mga bunga nito sa aming buhay. Maraming salamat, Lord. To you be all the glory po agad, and to you be all the glory and honor and praises. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Maraming salamat po, Panginoon. Sa umagang po ito, ito po sa mga pag-uusap namin ng Panginoon for the past weeks ay building the trust. So ngayong umaga po ay it's all about trust, pero syempre sasamahan din po natin ang goal po talaga ng Kristiyano is to build our faith, but if we focus more on the ingredients of faith, ingredients of faith, no? So one of it na ating pagpupukutan is the trust, yung tiwala sa Diyos. How can trust build up our faith? How can trust move become a driving force for us na magkaroon ho tayo ng mga breakthrough in life na po. So dito po mababasa po natin sa John 14:1. Buksan po natin yung mga Biblia. Sabi dito, do not let your heart be troubled. You have to put your trust in God. Put your trust in me also. There are many rooms in my Father's house. If it were not so, I would have told you. I am going away to make a place for you. After I go and make place for you, I will come back and take you with me. Then you may be where I am, you know where I am going, and you know how to get there. Yan po. So sabi po sa John 14:1, tayo daw po ay actually sinabi po ito ng Panginoon nung time na alam niya na mapapako na siya sa krus. Kumbaga ho, alam niya ho na hindi na humakasama ang mga disciples doon sa mangyayaring susunod. Kaya po, natatrouble sila. Bakit? Kumbaga, ilang taon nilang sinundan ng Panginoon. Nakita nila yung mga miracles doon sa pagmiministry ng Panginoon. Kasama nila sa ministry. And all of a sudden, hindi na sila makakasama, no? Kumbaga ho, ang mga disciples, kasama ho nila, mapatent man, siguro tambay doon sa sa mga bahay na pinapuntahan nila po. Kumbaga kasama nila, they trust Jesus na
yung sa mga turo niya na kung saan man pumunta ang Panginoon, there will be something good. Something good is going to happen, ika nga po. Kung saan man ho sila papunta. And then, suddenly, doon po sa time ng crucifixion, doon sa time ng sacrifice ni Jesus, sinabi ho ni Jesus sa kanila, this time, ako na to. Hindi kayo pwede sumama dito. Siyempre, hindi nila alam yun. Gusto nila, kasama nila lagi si Lord. Bakit to? Siyempre, kapag kasama natin ang Diyos, nung kasama nila ang Diyos, yung 5 loaves of bread and 2 fishes, dumami. Andun yung provision. Yung mga may sakit, gumagaling. There's healing. Yung mga paralyzed, yung mga bulag, andun po yung recovery, andun po yung redemption, andun po yung resurrection. Hindi lang po kay Lazarus pinakita ng Panginoon yung resurrection, kundi doon sa mga sa bata na anak ng centurion na nakala nila patay na, and nabuhay. Nung sinabi lang ni Lord na gagaling sa sakit, mabubuhay. There are many miracles. Even I just wanted to mention also yung pag-command ng Panginoon sa waves and winds, na sabi ng mga disciple, even the waves and the wind listen to Him. Andun po na sa pagsunod natin, sa pagsunod ng mga disciples doon sa Panginoon, they saw miracles, they saw that they will lack nothing. And in this time, sa 41, they said, sa pagkakataon ito, huwag muna kayo sumama sa akin. Ano niyo po, naalala ko lang po dito, yung ato namin na si Caleb, siya po yung aming bunso. Pag-aalis ako, or alis ng mami nila, kasama po kami isa, or kung kaya na kasama isa. Nung time po, kahapon po tayo, kahapon nga, nagpaalam kami sa mga kids na magde-date muna kaming mag-asawa. And si Caleb boy, lagi nagtatampo yun pagka hindi sinasama po. So, it's a natural thing na to whom we trust, we don't want to depart. Po. Kaya po, doon po man natin po sa mga bata at natin makikita yung character of how we should be, na kung ang tiwala natin, kung ang comfort natin, kung ang confidence natin nandoon sa ating mahal na Panginoon. Talaga sabi mo, Lord, kahit nasa palengke ka, minsan pupunta ho kami sa palengke, yung anak ko hindi po niya gusto yung amoy doon. Sama pa rin po siya, nagtatakip na lang ho ng ilong sa mami nila kapag namamalengke sa umaga. Sasama pa rin. Hindi nila aayawan ho yung pagsama sa parents. Because they trust the Jesus, po, and that's also, I think, amplified version mo po yung sa mga disciple na, wait lang Lord, saka kami dyan, kung magkakaroon man ng suffering, kasi even the suffering, they also share, not only the good things, kasi syempre maglalakad sila, mag-minister sila, mag-evangelist sila. Siyempre, yung suffering na pagtatayo ng tent, pag-asiktas sa mga tao, they also share that. And so, they were really thinking is, gusto nila sumama sa Panginoon. Now, dun sa topic natin na trusting God, sinabi po dito na ang trust daw po is confidence in God's character. That's why kaya ho nating magtiwala ng mas malalim sa Panginoon. Dahil po kilala ho natin siya.
And the disciples, at first, they don't trust Jesus. They see the miracles. I mean, they don't trust enough. They don't have, their faith is very shallow. Kaya kung samahin natin, babasa lang ako na sa Bible lagi, you of little faith, or up until now, sabi po ni Jesus na why you don't have faith. Nakita niyo yung mga bagay. Nandun po siya sa baka, ng pabagyo, ng ulan, natutulog po, nagpapahinga po ang Panginoong Jesus. Sila po takot na takot. And ginising na nila si Jesus, Lord, mamamatay na huwata tayo. Magano na talaga eh. And na talaga yung nakikita nila. So sinabihan sila nila, why you don't have faith? No? Nakita nila na nag-break na ng bread ni Jesus, nag-heal na ng mga may sakit. But the thing is, every time na sinasabi yun ni Lord, there's a new dominion that Jesus wanted to is showing his disciples. Ano po ibig sabihin? Una, kung sila nananampalataya na magpapagaling si Lord, nagpagaling si Lord. No, si Peter, kaya sila nung tawag nila ni Jesus na to follow him. Nakita nila yung miracles doon sa fish. Buong gabi silang walang nahuling fish. Tapos, nung sinabi ni Jesus, nung nakita sila na cast out your nets doon sa mababaw na part ng sa shore, po nila nakita na may something dito sa tao na to, kailangan ko to sundan. Kaya nung sinabi ni Jesus na follow me, sila Peter, they follow. Why? Because they saw. Ano po? Kaya po it's really hard po sa ating mga Kristiyano to follow Jesus if we don't recognize, if we don't know what God is doing in our life. Kasi ito po following Jesus is very essential in our lives, lalo na sa buhay natin mga Kristiyano. Because doon po mas lumalalim yung pananampalataya natin, tiwala natin sa Diyos. At yung ating pag-asa na in the future, this God that has all of these good characters in Him ay kasama natin. So, alam niyo ba, people can just brush off all of the miracles that God is doing in their life. That leads po na hindi natin ma-follow si Jesus. Kasi, isipin na lang ho natin, like, for example, Peter, they first saw the miracle of Jesus nung pinaka-cast out ni Jesus yung kanyang nets sa shore. And sabi nga sa Bible, sobrang daming isda. Hindi sila makapaniwala kasi buong gabi silang nangisda. And they just say, okay na to. Okay na tong maraming fish na to. Nagkataon lang to. Ano po? We need to, it's in our part to recognize yung mga miracles na nangyayari. We're praying for opportunities, we're praying for healing, at kapag nakuha na po natin yun, doon po, ang result ho dapat nun is more faith to God. We need to recognize what we pray for na nasa atin. Sa mga may mga pamilya, minsan we taken for granted yung gift family po. Isa po sa mga danger po ng hindi recognize sa mga blessing na pinag-pray natin is yung naghahanap po tayo ng wala sa atin. Di ba? For example, it's also like normal, like sa mga single, most of them are thinking that having a relationship is better than being single.
Yung mga nasa relationship naman, they're saying na it's more peaceful for to have no relationship, to be single. Ano po? So we're always looking for that something that we don't have. Sa mga may family, sa mga may anak, we are looking for those things na wala tayo. But if we look back, if we realize it, yung mga bagay ho na meron tayo, it's an answered prayer for us. Nung alam ko po sa mga magulang, no? Mahirap po yung may extra challenge mo talaga na magkaroon ng anak because we're raising po another human being, another independent being na titry natin i-lead doon sa right path, ano po, na wala naman hong magulang na gusto ho siguro mapasama yung kanilang anak. There's really an extra challenge. Kaya minsan-minsan, hindi naman hulagi, parang naghahanap tayo na it's also good for like couples to have a break. May thank you ho sa mga nagbabantay, ano po, katulad sa amin kahapon. Shout out kay mama at saka sa isa kong pamangkin that babysit muna do sa aming mga anak para ho kami makapag-spend time. Kasi po parang tagal ho namin hindi nakapag-date ng maayos. So lang po kami, nagpa-massage. So ang sarap lang po sa Panginoon dahil po doon po sa mga challenges na yun, makikita natin it's our answered prayer. Nag-usap nga po kami kahapon. So nagtatawan kami ni Ate Jean kasi yung kami po kasi panganay, she's a girl. Kaugali ho kasi niya yung kanyang mami. So may konti hong sungit kasi I think that's natural po, no, for girls. So may marami po nagsasabi daw kay Ate Jean na kitang-kita daw po yung character ni Ate Jean sa aming panganay, yung sweetness and sourness, so sweet and sour para escabeche. Kumbaga answered prayer po yun sa amin eh. Nung kami ho'y kinasal, it's one of our vows and also prayer na magkaroon ng little Tops and little Jean. So thank you kay Lord dahil meron na ho kaming isang ate and bunso ko namin ay si Caleb, and po. So medyo may challenge na magkaroon ng anak, pero andun ho na answered prayer ho sila, and they're like a source of joy in our hearts. Doon po natin makikita na we should not look for the things that we don't have. Maybe we could hope for the things that we don't have. Dahil po yun po yung ating yun po yung talaga nakalagay sa Bible, to hope and not to complain, no, for the things that we don't have. We hope, we do things in hope sapagkat kilala ho natin ang Diyos, and the trusting part in that sense is yung confidence sa karakter ng Diyos. Ano po, we trust that we don't have yet the things that we hope for, because the character of God is ayaw niya ho tayo mapahamak. Ayaw ho tayo mapahamak ng Diyos. Gusto ho niya when the time is right, sabi nga po niya sa Isaiah 60, I the Lord will make it happen. When the time is right, I the Lord will make it happen. All of the good things na pinaramis ho niya sa Isaiah 60 sa kapanahunan po ng Panginoon, sa kapanahunan po ng Diyos, ay sabi pa nga po sa ibang verse, I will hasten it, papabilisin ko. Na parang, Lord, wala na ako mapaglagyan, hindi ko na alam kung saan ko to ilalagay itong mga blessing na to. That's God's promise. But we sometimes kaya ho nawawalan ho tayo ng tiwala sa Diyos because we are lacking idea of
who God is, what His character. Kaya nga po, ito pong ating pag-uusap, yung ating pag-church, fellowship with the fellow believers. Those are the things that reminds us who God is. Doon po natin maaalala, oo nga pala, sa gitna ho ng ating kasakitan, oo nga pala, nagpapagaling pala ang Panginoong Hesus. Sa gitna ng ating kawalan, ng ating minsan kamatayan, may mga kapamilya tayong nawawala. When we know who God is, we can remind ourselves na oo nga pala, God is a God of resurrection. There's life everlasting sa Panginoon. Sa gitna ng ating kawalan, di ba? Isa kinakapos. And the voice of the enemies keep on saying na pinabayaan ka na ng Diyos. Walang tulong na dadating sa iyo. Alam niyo po, kung if we just listen to our hearts, talagang ma-depress tayo eh. Sabi ng mga tao, listen to your heart, follow your heart, but Jesus says, don't listen to your heart. The heart is deceitful. Kung ano-ano nga pinapasok ng kaaway sa puso natin, sa isipan natin. Anong kailangan natin pagkatiwalaan? We don't need to trust anyone other than the Lord. Yung karakter ng Diyos. Kapag ho tayo kinakapos, and naalala ho natin yung kwento ng Panginoon with during doon sa 5 loaves of bread and 2 fishes, that God provides, no? Malala natin, kapos man ako ngayon, hindi laging ganito. We trust because we know God's character of provision sa buhay ng bawat isa sa atin. And doon nga natin nakikita yun eh. Kapag walang-wala ka, sabi nga mapalad ang mga taong antiwala ay sa Diyos. Hindi po sinasabi doon na yung tiwala ho kasi hindi po yun bahala ng Diyos, tas hindi tayo gagawa. Trust is confidence in God's character. Kaya ho tayo nakakagawa. At kapag tayo gumawa na, it's faith. Because faith is the confidence expressed through action. Ano po ibig sabihin nun? Dahil po may confidence tayo sa kung sino ang Panginoon, kung sino ang Diyos, kung ano yung kaya niyang gawin. Kapatid, pag inisa-isa ko po lahat ng kayang gawin ng Panginoon, baka po hindi pa tayo matapos ngayong araw na to. Meron lang po tayong 1 hour ngayon. But I will just mention some. If you know God's character, if you know what He can do, what He's capable of, which is, to summarize it, He can do everything. All the impossible things that we can think of, He can do it. Nandun po yung ating trust and confidence na kasama na yung karakter ng Diyos ay mabuti. Sabi nga po sa Bible, kung yung tayo nga daw masasamang ama, kaya natin bigyan ng mabuting bagay yung mga anak natin, 'di ba? Hindi naman daw pagka nanghingi ng tinapay, hindi naman natin bibigyan ng ahas, gano'n, 'di ba? Or mga masasamang bagay. Bibigyan natin, pag nagugutom, bibigyan natin ng pagkain. Tayo mga imperfect parents pa tayo, ano po. But our good God will give us good things in His timing. Bakit, kapatid? Kapag hindi right time sa Diyos, binigay ng Diyos yung good na thing in an imperfect time,
it will be curse rather than a blessing. Yung ating confidence in God's character, that there are many things in store for us. Kailangan lang ho natin ng una, tiwala sa Panginoon. Second, yung ating karakter na, Lord, sige po, baguhin mo ko. Nang sa gayon, yung aking wineskin, yung aking lalagyan, ay maging bago din. Sabi po doon ni Jesus, kailangan daw, kapag bago yung wine, ang bagong wine nilalagay daw sa bagong wineskin. Ano ibig sabihin nun? Hindi ko alam kung meron pa rin ito ngayon, but during their time, wala po silang masyadong bote. No? Ay, yung mga inumin nakalagay ho sa wineskin. Either is a skin of animal or kumbaga, yung wineskin po, I think it's a goat or kung ano man ng animal yon. Doon po nakalagay yung mga inumin. Kumbaga sabi doon, kapag nilagay mo daw yung bagong wine doon sa lumang wineskin, it will burst. Pero yung new wine, nilalagay ho sa new wineskin. Yung wineskin po, since it's an animal skin, tumuro po ko yun in time. So sabi natin, decade mo nang ginagamit yun. Ang old wine, wala na ho yun masyadong sparkling. Ano ba tawag doon? Yung tinatawag natin espiritu, di po ba? Di ba pag yung bibili tayo ng soft drinks, iwanan mong nakabukas yung soft drinks. Iwanan mo nakabukas yung soft drinks. Mawalan siya ng espiritu, yung nag-sparkle, yung bumubula-bula na po. Same goes with the new wines. With the new wine, marami pong ganon, yung carbonated drink, ano po. So if you put that drink into like an old wineskin, it will burst kasi marupok na. So do us. Yung mga bagong bagay na ibibigay ng Diyos sa atin. Yung mga tremendous financial blessing, yung debt-free life, yung mga cancer-free life, addiction-free life, yung mga bagay ho na pinagpipray natin, yung buhay na may asawa, may family. Kapatid, hindi yan ibibigay ng mabuting Diyos sa iyo. Kapag yung iyong karakter o yung karakter natin ay katulad pa rin ng dati. Gusto ng Diyos na baguhin tayo. Sabi nga niya, the old has gone and the new has come. We should be a new wineskin. Nang sa gayon, yung bagong mga bagay na ibibigay ng Diyos ay maging sakto sa atin. Hindi tayo magbe-burst. No? Yung iba kaya po nagiging yung blessing nagiging curse kasi po minamadali o ano po. So, Lord, ayoko po ng timing mo, gusto ko timing ko. So, gagawin, sample na lang po, sa mga kabataan ngayon, medyo marupok, ayaw ng timing ng Diyos. So, ang gagawin, nakikita nila may mga masayang mag-asawa, may anak, may pamilya. Una na si Lord, I don't trust your timing. Dahil hindi nila kilala ang timing ng Diyos Hindi nila alam yung mga kagustuhan ng Lord. So, gagawa ng paraan. Ano po? Imbis na blessing ho sa buhay ng tao yung magkaroon ng anak, nagiging curse, nagiging burden. Ano po? And that's not the good plan that God wanted us. Ito po lagi ko po yung example to. Yung mga nananalo daw ho sa loto. Hindi po ako lotto winner hater. But it's just an statistics. 88% daw po nananalo sa loto. Either bumabalik sa dati or mas worse pa. So either mga lalo pang naghirap imbis na may bungalow dati, nanalo sa loto, nawala lahat. Bakit po? Hindi handa
hindi marunong mag-manage ng pera. Eh, there's a new wine, which is yung panalo sa loto, but the old character is the same. Yung old wineskin na gastador, gusto magpa-impress lagi sa ibang tao, kumaga one day millionaire. Those are the old skin that we need to remove. Kapatid, um, kaya tayo nandun sa cycle ng poverty. It's because hindi pa natin na tututunan yung new wine, yung new character that we need to do. Ako po, hindi po ako naniniwala sa kasabihan na ganito na talaga ako. Hindi po ako naniniwala na ganun. Na that people cannot change. People can change. Mas okay po for the better. But, yung mga taong may trauma, they change sometimes for the worse. But the thing is, people change. We have the ability to change. We have the ability, God gave us the ability to change heart. Kung tayo po dati hindi na nananampalataya, di po ba? Lahat. Sino po dito, pagkapanganak, mananampalataya na. No? Even the pastor's kids, they have like doubts. No? Because that's natural for us to not believe. We have a simple sinful nature. Pero nung tayo naniniwala, we had a change of heart na kapag nakilala natin ang Panginoon, yung mga old habits natin, which is our old wineskin, ginugusto natin tanggalin. And that part is yung ability ng Panginoon na baguhin tayo, to transform us, andun po sa buhay natin. And alam nyo po, sa ating pong pagpupursige, nakikita po ng Panginoon yun. Nakikita ho ng Diyos na, syempre, alam nyo po, sabi nga ni Pastor Steven Prado, pinagkakwentuhan din namin ni Ate Jean kahapon, di ba may kada season of life, hindi naman natiti yan. So, ano pa ibig sabihin nun? Yung kahirapan, yung mga may hirap na, yung unos, hindi po naman nanatili, di ba? Kahit po gaano kalaki yung bagyo na dumating dito sa Pilipinas, sa Beta Yolanda, wala na ho ngayon, di po ba? Because season in life, hindi po yan nananatili. But sometimes people run into cycles. Bakit? Kasi hindi pa ho natin natututunan yung lesson dun. Kaya parang paulit-ulit tayo. Like for example, ito po madalas po na pagka-counselan din ho namin is about financial, kung paano natin i-handle yung ating finances, yung mindset sa finances. There's a cycle of debt. Ano po yun? Yung utang. Cycle of utang that I believe, as I read the Bible, ayaw po ng Diyos yun. Yung magkaroon tayo ng mabaon tayo sa utang, magkaroon tayo ng hopelessness. As long as we don't deal with that, as long as we don't let ourselves, those old wineskin to be removed to our life, yung cycle of debt and spending more than what we can produce, living outside what we can earn, no? So yung sobrang paggastos, baga sa atin, yung sa amin po yung credit card, no? Syempre kailangan mong bayaran yan because you spend it. So you spend it wisely. Kung ano lang yung meron kang pambayad, yun lang yung spend mo, yung inside the budget. Pero if we don't remove that kind of wineskin sa buhay natin, it will be a cycle of bursting doon sa finances natin. Ako po niniwala po, isa po sa mga gustong, kasi it's a very common thing for the believers
na hindi po talaga yung iba magaling mag-handle ng pera, but it's also many times Jesus the Bible is teaching us about money. There's so many wisdom about money. Sabi natin sa Proverbs, very very good book in handling finances. Sinasabihan tayo doon na na mag-impok, ano po, yung don't put everything into one basket. Kumbaga, if we invest, ano ba tawag doon? Ida-diversify ho natin yung ating investment. Ibig sabihin, hindi lang po sa isang industry. Kasi po, minsan, hype ngayon yung itong industry na to. Dun, wala ka dong investment. So, hindi tayo nakakasalok ng blessing. You know? And also, yun nga, to produce na yung wealth for us, because sabi sa Deuteronomy 8, remember the Lord your God, for He is the one that gives you wealth, ano po, that produces you, that helps you produce wealth, and the strength na binibigay ng Diyos, yun po yung ating pinagkakatiwalaan, ano po. So dito po makikita natin that ang illustration ho natin dito is yung faith is a bridge from the things we trust and the things we hope for. Ano po ibig sabihin nun? Since ang tiwala ho natin is yung confidence natin sa karakter ng Diyos, which is nabibuild ho yung trust natin sa mga naririnig natin, sa yung kwento sa Bible, yung mga testimony na naririnig natin mula sa mga kapatiran, no? It's a bridge, faith po yung bridge from trust and hope. Kasi po yung faith naman is confidence expressed through action. So ibig sabihin po, kung meron tayong tiwala sa Diyos, yung ating mga ginagawa ay according dun sa tiwala natin sa Diyos. Ngayon po, kapag yung ginagawa natin ay according sa pagtitiwala natin sa Diyos, yung mga bagay na hino-hope natin, even though is impossible pa ngayon, the hope is confidence in God's promises. Kapatid, naniniwala ka ba sa mga pangako ng Diyos sa buhay mo? I think one of the things that we need to do, to start doing, is trusting God's promises. Sobrang dami pong pangako ng Diyos sa buhay natin. Sobrang dami. In any aspect of life. Kagalingan, yung pagkakabati-bati ng mga pamilya, yung peace, yung love. Ang dami pong pangako ng Diyos. And as we trust more to God, kahit wala pa yung mga bagay na hinahope natin, we will have faith. Alam niyo po yung concept of North Star? No? Yung North Star goaling. Ibig sabihin po ng North Star goal is meron tayong isang goal sa buhay. And kunyari magta-target tayo. Like for example ako, sa trabaho, gusto kong gumaling sa trabaho ko. So, yung North Star ko when it comes to work is to be better, to contribute well. So, lahat ng gagawin ko during my work hours is for that North Star. So, hindi ko para magpa-impress do sa boss ko. But, so, may mga free time, pag-aaralan ko tong mga bagay na to. During mahilig ako magtanong sa mga katrabaho, ganon. So, meron tayong hino-hope for. So, pinag-pray natin na, Lord, sana makuha ko to. So, for example, meron kang, kung nakakapakinig ka, meron kang sakit, di ba? Sabi ng doktor, terminal, ilang buwan ka na lang.
your hope and God's leading to your life is gagaling ka, di ba? Kapatid, kung sinabi ng Diyos na gagaling ka, and I believe gagaling ka, ang North Star mo is to be better. Anong kailangan natin gawin? Kapatid, tumayo ka dyan sa higaan mo. Baguhin mo yung kinakain mo. You trust God. Maglakad-lakad ka, mag-start ka mag-exercise. You remove all the food na masama sa'yo. Change your diet. Meditate more nang sa gayon para ma-motivate ka. Kasi po, like for example, sa akin po na-diagnose ako ng pre-diabetic before. Kumbaga inano ko dahil po ang aking tatay diabetic. So I think type 2 na si Papa. So nasa lahi ho namin. Pero sabi ko, Lord, ang wisdom ho ni Lord is I need to change my lifestyle. So dun ho ako nag-start, I think 2024 nag-start ho nung nakita ho namin na nasa pre-diabetic na po ako. So nagpa-help ako kay Ate Jean. So si Ate Jean naman binawasan na yung mga soft drinks sa bahay, ganun. Yung niluluto namin, nag-iba ho kami ng diet. Currently po, since I don't want to go to a point na magkakaroon ako ng type 1 or tataas pa, dahil ho dun sa faith, ang action ho na nangyari is nag-start ho ako mag-intermittent fasting. Also ngayon nagle-less rice na ho talaga dahil ho talagang kalaban ho ng diabetics yung yung rice. So kapatid, bumangon tayo dun sa pagkakalugmok. Kasi sabihin ng kaaway, lalo yan pagka may mga ganyang balita na wala na tayong pag-asa. Yun yung boss ng kaaway. Pero tandaan ho ninyo, sabi nga po dito sa 1 Peter 5:8, maging handa kayo at magbantay. Ang diablo, ang kaaway ninyo ay parang leyong umaatungal at aali-aligid, naghahanap ng masisila. Kapatid, dun sa problema, ang sasabihin ng kaaway sa'yo, wala na tayong pag-asa. Tiyatanggal lang ng kaaway yung hope, yung confidence dun sa mga promise ng Diyos. Pero ito lang po masasabi ko sa inyo, umaatungal lang ho yun, pero hindi ho tayo masasakmal. Parang sabi nga po ni Ate Jean, ito kasi pinagkukwentuhan ho namin itong tuturo namin ngayong araw. Sabi niya, nung nagpunta kasi kami sa Subic Safari, di ba nakasakay kami sa parang close van na may mga steel matting. Kumbaga yung parang kami yung naka-cage tapos nandun yung mga leon sa labas. So kaya lang nilang mag-roar, kaya lang nilang dumamba doon sa sasakyan, pero hindi nila kayang pasukin yung loob. That's what faith does. That's what God power does in us. Kaya lang pasukin ng kaaway yung ating kaisipan, pero protektado tayo ng Diyos. Hindi na make sense ngayon yan, but if our action lead to that North Star na kung ikaw ay may sakit, gagaling ka, no? Gagaling ka. You need to have faith. You need to sabi nga ng Panginoon, gusto mo bang gumaling? Sabi nung isang paralyzed, wala ho sa akin magdala doon sa sa kumukulong tubig doon yung sa pool of Shiloh, I think. For ilang decade, ang akala niya ang kagalingan nandoon sa pool of Shiloh.
Pero ang kagalingan ho ay nasa Panginoong Hesus. Nung dumating ang Panginoong Hesus, hindi mo kailangan mo sa pool na yan. Kailangan mo lang ang Panginoon. So, sinabi ng Panginoon na tumayo ka, take up your mat, and walk. Yung paralyzed, tumayo at naglakad. Kapatid, that's us. That's us. No? Yung pananampalataya natin, we just need to take action. Hindi ang faith without works is dead. May pananampalataya tayo na makaahon sa hirap. May pananampalataya tayo na mabigyan natin ng magandang buhay yung mga pamilya natin. Kapatid, hindi yan mangyayari kapag nakahiga lang tayo. No? Sabi po sa Proverbs, a little sleep, a little slumber, a little folding of your hands to rest, and poverty will come to you like a robber. Ano ba ibig sabihin nun? Hindi po galing sa panampalataya yung katamaran. No? And I'm guilty of that, lalo paggabi ho ako. Hirap bumangon. Kulang tulog. But I need to remind myself na may planong maganda ang Diyos sa buhay ko. We need to remind each other. No? Ayaw ko natin mapasama tayong mga manampalataya dahil we are the light of the world, the salt of the earth. Kung anong gawin natin, sasabihin ng mga tao, manampalataya ka pa naman, kawawa naman po ang yung imahe ng Diyos sa buhay natin, hindi natin na-amplify. But if we push ourselves, no, ang kalakasan nun nagmumula sa Diyos, ang motivation nagmumula sa Diyos, ang hininga nagmumula sa Diyos. Kapatid, mabuti ang buhay, we're going to move in faith. May problema, we're going to move in faith. Wala dapat makakapigil doon sa ating pag-move sa faith. And we have a mountain-moving God. Ano po ibig sabihin ng kapatid? Hindi po tayo ang mag-move ng mountain. Sabi po ng Panginoon, if you have faith as small as mustard seed, you can say to that mountain, jump, and it will jump. Kapatid, hindi tayo yung magpapamove. Kahit anong gawin nating sigaw, kahit anong gawin nating siguro kaya natin yung mountain na yan. It will not move. We need to trust in God and take action. Dalawa yun. Yung pananampalataya is confidence through action. Yun yung kailangan natin gawin. If we have that confidence sa Panginoon, kung ang moving mountain natin is unti-unti natin i-excavate yung mountain from top to bottom, edi goods, that's how our faith is. Diba? And sabi nga po dito sa just wanted to remind everyone, sabi po dito sa Revelations 21:7-8, all who are victorious will inherit all these blessings, and I will be their God, and they will be my children. Sa 8, but cowards, unbelievers, the corrupt, murderers, the immoral, those who practice witchcraft, idol worshippers, and all liars, their fate is in the fiery lake of burning sulfur. This is the second death. Kapatid, mula sa pagiging duwag, cowards, fearful, hanggang dun sa mga iba pang mga kasalanan. Minsan sinasabi natin, hindi naman ako makasalanan eh. Bakit ako mapupunta sa hell? But dito po actually it's a reminder for me. Kasi may mga bagay tayong kinakatakutan. Lord, ayaw kong gawin yan. Nakakatakot, mapapahiya ako. Baka ako'y kainin ng lupa, mga ganyan. But alam niyo kapatid, kung magandang kahinatnan. You know, alam niyo, for example, like public speaking. Yung iba, sobrang takot. Ako, takot dati. Utal-utal nga ho ako magsalita sa harap. But paulit-ulit tayong mapahiya, paulit-ulit natin gawin. If we have that callous of
in failure, I think God will use that. Sabi nga nila, ito po rin yung gusto kong i-establish sa mga anak ko. I don't want them to have a fear of failure. Okay lang mag-fail. Basta you're trying. Kasi ang totoong failure is quitting. Kapag ka nag-quit ka na doon sa North Star mo, kapag ka sumuko ka na doon sa gusto mong mangyari sa buhay mo, yun na yung talo ka na. No? Pero as long as you fail, ibig sabihin, kapatid, you're trying. Ang totoo pong failure is quitting. No? Hindi naman ho ito quitting sa mga magandang bagay ho. Sometimes we are we need to quit those things na ayaw ng Diyos. Yun nga yung sinasabi natin na old skin sa buhay natin, old wine skin. So ngayon po we need to know that yung pagtiwala natin sa Diyos, that's also a courageous move, no? Naalala ko po yung sinabi ni Charlie Kirk. Sabi niya, courage is the ultimate virtue. Parang I believe that's also from Aristotle. Hindi po ako nagkakamali, correct me if I'm wrong. Courage is the root of all virtue. It's the ultimate virtue. Bakit po? Kasi through courage, through our confidence in God's character, naniniwala tayo na nandito tayo sa lugar na to dahil nilagay tayo ng Diyos, may purpose tayo sa lugar na to. Doon po sa trabaho, currently po kasi medyo mahirap po yung ginagawa namin because we're using AI. We need to be fast, pero efficient. Dapat kapag kaya namin gamitin yung power tool na to in our disposal, and it's another like ano ba tawag na, specialty, no, specialization na kumbaga at least nakaka-move forward naman. Andun po na mahirap, pero alam ko na doon ako nilagay ni Lord for a purpose. So sabi doon sa isa ko narinig, do something every day as if it is God intentionally put you there. Kung sa mga trabaho ko sa eskwelahan nahihirapan ka, God put you there with an intention. Wala pong aksidente sa Panginoon. Ano po? Kaya po doon po ako magtatapos. Wala pong aksidente sa Panginoon. Lahat ng bagay ay pinagkalakip-lakip ng Diyos, kasakitan, kawalan, mga mabuting bagay. Everything works together for good to those who love God. Sa mga nagtitiwala din po sa Panginoon. So, we need to trust God more. And in order for us to trust God more, we need to know more about Him. Kailangan natin ilista, kung gusto mong ilista yung mga bagay na mabubuti about sa Panginoon. Sapagkat ang ating Diyos Ama, through Christ, ay mabuting Diyos. Mabuti ang hangad ng Diyos sa buhay natin. He has a good future na pinalano para sa bawat sa atin. Jeremiah 29:11. So, to God be the glory po. Let's close this in prayer. Yes, Lord, maraming salamat po sa iyong mga mensahe ngayong umagang ito. Tunay nga, Lord Jesus Christ, that as we know you more, we know about your goodness, we can trust you more. And as we trust you more, we have confidence in your character. We can do more faithful things through actions, through the words we say, but more on how we do it with love, of course, with genuine faith. At nang sa gayon, Lord Jesus Christ, yung mga pangako mo sa bawat isa sa amin, we can hope for, Lord Jesus Christ. Maraming salamat po, Panginoon, and to be all the glory and honor and praises.
In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. At sa ating pong pagtatapos, just wanted to say thanks po sa lahat po ng nakikinig. Yan po. Shalom. Araw man siyang aking daan, kahit sa ilang ako'y kanyang itatawid.